Itay, inumin niyo na ho muna itong gamot ninyo para naman mawala na yung ubo niyo at nang gumaan na yung inyong pakiramdam. Asan ba ang kuya mo? Maaga hong umalis kanina. Maghahanap daw ho ng trabaho. Hindi na nga ho nakapag-almusal eh. Uminom lang ng kape. Tay, pupunta ho muna ako sa kabila. Kina Lucy ho. Bakit? Eh wala na ho pala tayong bigas eh. Hihiram lang ho ako ng pera. Hindi ba nakakaya sa taong yun, anak? Siya na lang ang lagi natin takbuhan eh. Binibilang ko naman ho yung inuutang ko sa kanya. Tay, babayaran na lang natin kapag may pera na tayo. At isa pa, wala naman tayong mauutangan dito maliban sa kanya. Sige ho. Lucy? Luz? Lucy? Sino yan? Si Isabel. Sandali lang. Oh, Bel, halika, pasok ka. Upo ka muna. Oh, anong problema? Kasi si Itay eh. Oh, kamusta nga pala tatay mo? Ano eh, parang lalo nang lumalala ang sakit niya. Naku, kailangan ang dapat sa kanya magpa-confine ka agad sa ospital. Malala ng sakit niya. Kailangan ng gamot at tamang pahinga. Yun nga eh. Saan naman ako kukuha ng panggastos? Hindi naman ako pwedeng umutang sa ospital. Kumukonsulta ka pa lang, hinihingan ka na ng down payment. Naku, ganyan talaga kahit sa ospital. Noon, gagamutin ka muna bago bayad. Pero ngayon, bayad muna bago kanila magamot. Grabe. Baka may pera ka dyan. Hihiram ulit ako. Ha? Meron, magkano ba? Pambili lang muna namin ng bigas at saka ulam. Idagdag mo na lang dun sa nauna kong inutang. Huwag mo intindihin yun, wala yun. Etong 500, oh. Pasensya ka na ha. Wala yun, huwag mo intindihin yun. Sa ibang tao nga, tumutulong ako, sa'yo pa. Siya nga pala, pakisabi sa kuya mo, huwag niya na akong sunduin. Siguradong pagod na pagod yun, magpahinga na lang siya. Kumusta ang lakad mo kanina, kuya? Wala eh. Wala nangyari. Lahat ng in-applyan ko, walang bakante. Kung meron lang, kahit construction eh, papasukin ko. Siya nga pala, saan ko muna pangkain natin? Tsaka gamot itay. Isinanla ko kanina yung iniregalong kwinta sa akin ni Delphine. Nung nakaraang birthday ko. Kuya, pag may trabaho ka na, tubusin mo yun ha. Nakakahiya kasi sa tao. Baka sabihin niya, hindi ko binibigyan ng halaga yung mga binibigay niya sa akin. Siya nga pala kuya, umutang ulit ako kay Lucy para pambili ko ng bigas at ulam. Nakakahiya na kay Lucy. Ultimo pambili natin ng pagkain. Sa kanya pa natin iniaasa. Wala kasi akong mauutangang iba eh. Ay siya nga pala kuya, pinasasabi ni Lucy, huwag mo na raw muna siyang sunduin. Magpahinga ka na lang daw muna. Yan ang problema. Kapag ipinanganak kang mahirap, bata ka pa, hanggang sa lumaki ka, mamanahin mo pa rin ang pagiging mahirap mo. Lagi kang naghahagilap sa pang-araw-araw na pangangailangan mo. Makakaraos ka rin naman eh.
Bawat problema may solusyon. Bawat pangangailangan may darating. Kaya huwag mo sisihin ang kahirapan. Bahagi lang yan ng buhay ng tao. Nataon lang na sa panig ng hirap bumaksak ang buhay mo. Lahat naman tayo may pag-asa pang umasenso. Hihintayin ko na lang kung sino makapagbibigay sa akin ng swerte. Baka sakaling may magbigay ng grasya. Alam mo naman, tulad mo rin ako. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Basta ang paniniwala ko, wala sa pag-aaral na ika-asenso ng buhay ng tao. Nasa sipag lang yun, at tiyaga. Bilib din naman ako sa paninindigan mo. Sige nga. Pagbutihin mo. Baka sakaling umasenso ka. Isabel, sandali. Oh, Delphine, ikaw pala. Ang kuya mo, Nasa bahay, kagigising lang nga eh. Bakit? may bakante kasi sa factory namin. Baka pwede na siya doon. Oh, talaga? Kagabi kasi nakausap ko yung chief supervisor namin. Tena, kausapin natin kuya mo. Halika. Pwede kaya ako dun, tol? Baka tanggihan ako ron. Alam mo namang high school lang ang inabot ko. Pwede na yun. Basta't marunong ka magbasa at magsulat. Okay na yun. Hindi naman masyadong stricto sa qualifications yung factory namin eh. Basta't magdala ka na lang ng by data tsaka 1 by 1 picture. Pwede na ako ron. Kukuha na lang ako ng SSS, tsaka tax account number. Edula, meron ka? Oo. Okay. Good. Sana naman, Delphine, maipasok mo ng trabaho si Gardo. O ano, anak? Malaking tulong para sa amin yun. Kung wala lang sana akong sakit. Kahit na papano, makakahanap ako ng trabaho. Naku, Itay, hindi nyo na kailangan magpagod. Ang kailangan nyo magpahinga. Siya nga naman, huy, tay. Pag nakapasok ako sa trabaho, may pakukonsulta ko na kayo. Pag nakaluwag-luwag tayo. Anong oras tayo, Ales? Mamayang konti. Magbibihis lang ako at maliligo. Basta mamaya, dadaanan na lang kita. Ka-off ko lang sa trabaho eh. Teka muna, may pamasahe ba tayo? Siya nga pala, bulungan mo muna. O sige, akong bahala. Basta mamaya, dadaanan na lang kita. Hintayin mo ako rito. Sige, thank you, ah. Isabel, Manggoryo. Salamat, Delphine. Sige ho, Karto. Okay. Tama-tama ang pag-apply mo. Inilipat ko kasi yung kasama ni Delphin doon sa kabilang factory. Kailan ho ako magsisimula? Bukas pwede na. O may trabaho ka na. Pagbutihin mo. Oo, sir. Para hindi naman mapapahiya tong kaibigan mong nagrekomenda sa'yo. Sigurado ho yun. Pare, salamat ha. Ako wala yun. Basta ikaw. O sige. Maril, Halika na. Tumakas na tayo. Alam na ni Papa tungkol sa atin. Baka mabutan pa tayo ni Kuya. tara. Kuya, tama na yan! Tigilan niyo na yan! Tama na! Tama na! Kuya, tama na! Pwede ba? Tama na, Kuya! Tigilan niyo na yan! Tama na! Tama na! Kuya, tama na! Pwede ba? Tama na, Kuya! Okay, cut! Cut! Ayos, Pare. Pre. Ayos. Okay. Nice! Good take. Yung, okay ba? Ayos, direct. Good. Tayo. Okay. Nice take. Okay. Change costume tayo for the next sequence. Okay. Okay? Okay, direct. Yes, direct. costume, direct. Yes, independent. Susunod ka. Ayong, liga. Dito ka. Dito yung next shot, ha? Okay. Halika. Patabihin niyo yung mga tao. Tabi!
Direk. Direk. Tignan mo sa kaliwa mo. Yun. Tingnan mo. Oo. Mukhang may potensyal. Tingnan mo siya. Mukhang natipuhan ka. Papansinin ba naman tayo niyan? Malay mo. Kausapin mo mamaya. Break. Rod, si Direk. Ewan ko, pero parang napansin ko, sumama sila Kati dun sa dalawang babae na nood ng shooting. Saan ba sila nagpunta? Hindi ko alam pero dinig ko kanina, nirereto ni Pati kay Direk. Hayop talaga yung baklang yon. Masyadong kontrabida sa buhay ko. Masyadong sip-sip sa direktor. Ma'am, magse-set up muna ako. Nakikita ko. Nene, may potensyal ka. Nasa iyo ang katangian ng isang babae na hinahanap namin para gawing bida. Sa susunod namin pelikula. O ano? Hindi ho yata ako nababagay doon. Ay, nako, Mama. I have a very strong sensibility na sisikat ka. Malakas ang pakiramdam ko, no? Parang nakikinikinit ako na pag-uusapan ka. At least, maaalis ka dito sa gibang-gibang bahay na ito. Ayaw mo noon, magkakaroon ka ng magarang bahay, kotse. At higit sa lahat, Mama, ang datong. Ano? Kailan niyo siya kukunin? Anytime. O ano, payag ka? Papayag ho yan. Naku, magpapaalam muna ako sa Kuya Gardo ko at kay Itay. Daddy, payagan mo na siya. Abay, nasa kanya yan. Hindi ako nakikialam sa desisyon ng anak ko. Kung papayag siya o hindi. Natatanggapin niya ang alok niyo. Ayan, pumayag na si Daddy. Ikaw, pumayag ka na. Huwag mong sayangin ang grasyang darating sa buhay mo, no? Ang problema nga wala akong masusuot na magagandang damit. Kung sakali mang tanggapin ko ang alok ninyo. No problem. Ako ang manager mo. Bibihisan kita. Paggagandahin kita. Aayusan kita. Alam mo naman ako, namumuhunan yata ako. Hindi ba, Direk? At least, madadala mo na sa ospital ang tatay mo. Hindi ba, Daddy? Ano? Nakakahiya ho naman sa inyo. Alam nyo naman, mahirap lang kami. Basta't nakapag-desisyon ka na.
tawagan mo na lang kami. Pati, Direk? iwanan mo siya ng calling card mo kung sakasakali. Sa'yo siya tatawag. Oh, ha. Dito mo kami kukontakin. Hmm? Paano, Sabel? Tutuloy na kami at may trabaho pa kami. Sige, Direk. Pasensya na kayo. Wala man lang kami na i-offer. Wala po yun. Wala pong naman yun. Sige, Lucy. Salamat. Ayan na. Sige po. Huwag mo nang patulan yan. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Mukhang mababait naman sila, kuya eh. Hindi ko naman sinabi masama sila eh. Ang sa akin lang, hindi mo na kailangan pasukin yan para kumita ng pera. May trabaho na ako ngayon eh. Malalaman ko naman kagad kung may masama silang intensyon sa akin. Sige na naman, kuya, oh. Payagan mo na ako. Pumayag na naman si Itay eh. Tsaka naman, tol. Wala naman siguro mawawala kung susubukan niya. Hindi ako tumututol tay. Ang inaalala ko lang, kapatid ko siya. Sa tingin ko naman kanina, magandang inaalok nila sa kapatid mo. Nag-iwan pa nga ng calling card na kung sakaling papayag daw si Isabel, tatawagan na lamang sila. Kapatid ko siya. At kung talagang interesado sila sa'yo, hayaan mo sila bumalik dito. At huwag mong tawagan. Pambihira naman si kuya. Maganda na nga yung alok sa akin. Ayaw pa. Siyempre, hindi mo masisisi yung tao. Kapatid mo yun. Alam niya ang takbo ng buhay dyan sa pelikula. Pinoprotektahan ka lang niya. Protection ba yun? Pagkakataon ka mo na masasayang lang. Kausapin mo siya ulit. Ipaliwanag mo na maayos sa kanya kung anong nasa loob mo. Pasasambat, maintindihan ka rin nun. Oy! Nandyan ka lang pala. Maraming salamat nga pala sa tulong mo kay kuya. Wala yun. Eh, sino pa bang dapat magtulungan kundi tayo rin? Tsaka masarap ang pakiramdam ng isang tao kapag nakakatulong sa kapwa mo. Kaya nga lalo ako nang liliit eh. Dahil mulat sa pool, marami ka nang naitulong sa amin. Ganyan naman talaga eh. Kapag mahal mong isang tao, lahat gagawin mo. Makatulong ka lang. Kung mayaman lang ako, siguro matagal na kitang pinakasalan. Pwede mo naman akong pakasalan ah. Kahit pareho tayong mahirap. Alam ko, kaya lang mag-iipon muna ako. Gusto kong pagandaan mabuti ang kinabukasan natin. Alam mo, maswerte yung babaeng mapapangasawa mo. Ikaw yun. Wala nang iba. Tol, total, papauwi ka na rin lang. Eh, ipapadala ko na sa'yo kalahati ng sweldo ko. Dadaanan ko pa kasi si Lucy sa club eh. May usapan kaming susundin ko siya. Baka hindi lang sundo ang gagawin mo ah. Ikaw talaga oh. Hinaluan mo na naman ang kaberdehan niyang utak mo eh. Ikaw pa, di ba?
O sige, ikaw na bahala sa O kapatid ko. paano? ah. Sige. Sige. Ito yung sweldo ng kuya mo. Si kuya, Dadaanan pa daw si Lucy sa club. May date daw sila. Kaya pinadala na lang yung pera sa akin. Bakit? Ano bang problema? ang tatay kasi, inatake na naman ng ubo niya kanina. Munti ko na nga siyang dalhin sa ospital eh. Nataranta ako. Ano na eh. Parang malala ng sakit niya. Ang tatay mo, Nasa loob, nagpapahinga. Tulog na yun. bakit hindi na lang natin siya ipa-confine? Tutal, may trabaho na rin ang Kuya Gardo mo. Tutulong na lang ako sa panggastos. Wag na, pati ikaw nadadamay. Kakausapin ko na lang si Kuya Gardo pagdating niya. Sino pa bang dapat dumamay sa inyo? Ang ibang tao? Ako, hindi ko na itinuturing na ibang taong tatay mo. Alam mo naman, nag-iisa na lang ako sa buhay. Tsaka balang araw, magiging biyenan ko na rin ng tatay mo. Kanina ka pa? Hindi naman. Mga medyo ora pa lang. Pasensya ka na, marami kasing customer eh. Okay lang. Tayo na. Akala ko hindi ka na. Akala mo, Gardo, hindi na ako virgin. Naturingan lang akong hostess. Inilalaan ko sarili ko sa lalaking mamahalin ko. At alam kong mamahalin din ako. Kahit hostess ka, hindi ka makasalanan. Marami pang katulad ko, Gardo. Nang dahil sa kahirapan at kakulangan ng edukasyon, napipilitan lamang pasukin ng ganitong klaseng trabaho. Pero pilit naming nilalabanan. Di tulad ng iba dyan. Akala mo kung sino. Mas masahol pa sa hayop ang ginagawa. Noong maliit pa ako, sinabi ko sa sarili ko na paglaki ko, isikapin ko makahanap ng kahit na anong trabaho. Kahit hindi ako nakapag-aral, yung marangal. Para pag nagkapamilya ako, mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ng asawa at magiging anak ko. Maganda palang pangarap mo sa buhay. Oo naman. Lalo na nung makita at makilala kita. Sabi mo lang yun. Dahil magkasama tayo. Dahil kaharap mo lang ako ngayon. Hindi kita binobola. Gusto mo. Ngayon pa lang. Pakasalan na kita. Mag-ipon ka muna. Kaya mo't, gagawin ko yun. Hindi kita pakakawalan. Kahit araw-gabi ako mag-overtime, gagawin ko. Para lang makaipon ng pera. Para sa kinabukasan mo. Talaga? Oo. Kahit konting panahon lang. Maghintay ka lang. Magpapakasal din tayo. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Matigil ka na lang. Sus, kunwari ka pa. Halika na nga, hatid na kita sa inyo.
Itay? 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 Isabel! Itay! Lucy! Kuya! Itay! 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 Advanced tuberculosis ang nakadali sa kanya. Kailangan siyang iniksyonan ng streptomycin para gumaling kaagad ang napinsala sa baga niya. Dok, hanggang kailan ho siya rito? Matagal-tagal din. Siguro mga 45 days. Sana naman makagawa ng paraan si Kuya Gardo. Ang mahal pa naman ang mga gamot na inireseta ng doktor kay Itay. Delphine, hindi ko na alam kung saan ako susulong. Hindi ko na alam kung sinong aking lalapitan. Gulong-gulo na ako. Nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bel, panatag mong sarili mo. Yung nasa itaas ang higit na nakakaalam kung ano man ang problema mo. Kami, instrumento lang, naandang tumulong sa'yo. Kung ano man ang makakaya ko, gagawin ko. Hindi mo na kailangan magdalawang salita. Kung ano man ang kailangan mo. Hiyang-hiya na nga ako sa'yo eh. Lagi kang napeperwisyo. Huwag mo intindihin yun. Para sa akin, tungkulin ko lahat ng bagay na nakakabigat sa'yo. Kaya, huwag ka na mahiya sa akin. Hindi mo maiaalis sa akin yun. Basta't huwag mo na isipin. Halika na. Marami ka pang ayusin sa inyo. Babalik ka pa sa ospital. Halika na. Halika na. Sir, kailangan ko ng tulong nyo. Nasa ospital ang tatay ko. Pasensya ka na, Gardo. Gusto mo kita tulungan? Wala akong magagawa. Alam mo namang maliit lang tong kumpanya natin eh. Isa pa, imposibleng magpa-advance sila sa baguang katulad mo. Iawas nyo lang ho sa sweldo ko, sir. Pasensya ka na, Gardo. Lumapit ka na lang sa iba. Sige ho, sir. Pasensya ka na, Gardo. Hindi pa kasi kami sumisweldo eh. Hindi bali na, Dens. Salamat na lang. Susubukan ko lang humirap kay Aling Tinay. Kahit 2,000 lang ho, Aling Tinay. Pambili lang po ng gamot ni Itay. Pasensya ka na, Gardo. Pinamili ko na kasi ng paninda eh. Kung napaaga-aga ka lang sana. Sige ho, Aling Tinay. Maraming salamat na lang po. Walang anuman. Oh, Ben, may pera ka ba dyan? Kailangan lang eh. Pambili ng gamot ni Itay. Teka. Ito lang eh. Salamat, Ben. Malaking tulong to. Okay, Salamat, pare. sige. Pasensya ka na sa Bel, ha? Ito lang ang naitabi ko, eh. Naku naman, Jimmy, malaking tulong na nga ito eh. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ito agad pag sweldo ni Kuya Gardo. Huwag mo intindihin yung bayad. Sige na, nang mabili mo na ng gamot yung tatay mo. Sige, salamat ah. Oo, sige.
ko inaasahang gagawin ng kuya yun eh. Siya na nga lang ang inaasahan ko. Gumawa pa ng hindi maganda. Hindi baling mahirap lang sana kami. Basta't may pagmamalaki mo lang na wala kang ginagawang masama na dapat mong ikahiya. Hindi ba't sinabi niya sa inyo na huwag niyo na siyang sisihin? Ginawa niya yun na hindi niya talaga kagustuhan. Napilitan lang siya. Dahil sa tindi ng pangangailangan niyo. Tingnan mo ngayon kung ano nangyari. Ayun, nakakulong. Mabubulok na siya doon. Kapag nalaman pa ni Itay kung ano ang nangyari sa kanya, baka sa halip na gumaling yun, lumala lang lalong sakit niya. Pwede ko ba siyang pagtakpan kung sakaling hanapin siya nun? Paliwanag mo ng ayos. Walang taong hindi nakakaunawa. Lalo na't nagsasabi ka ng totoo. Masalamat ka't nagkaroon ka ng kapatid na katulad ni Kuya Gardo mo. Ginawa niya yun dahil mahal na mahal niya ang tatay mo. Meron pa ang iba dyan na talagang walang pakialam sa kung ano man ang mangyari sa mga mahal nila sa buhay. At least, siguradong mararamdaman mong kahit mapapasama siya, basta sa kapakanan ng ama mo, gagawin niya. Pero, bakit yun pa? Yun lang ang alam niyang gawin. Yun ang pumasok sa isip niya. Sa tingin niya, yun lang ang tanging paraan. Walang mangyayari kung sisisihin mo siya. Kaya, ako na nakikiusap sa'yo. Huwag mo na siyang sisihin. Pwede ba? Paano na ngayon, kuya? Nasa ospital si Itay. Ba't mo naman ginawa yun? Pwede naman tayong magtulong-tulong. Tignan mo, ang bigat tuloy ng kasong sinampa sa'yo. Huwag niyo na akong sisihin. Alam niyo na siguro kung bakit ko nagawa yun eh. Kung sakaling hanapin ako ni Iptay, sabihin niyo na yung totoo. Huwag na kayo maglihim sa kanya. Isabel, galing ako sa inyo. Kanina pa kita hinahanap. Andito ka lang pala. Tsaka pala, gamitin mo muna ito para may panggastos kapag balik mo doon sa ospital. Huwag na, Delphine. Kailangan mo rin yan. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali? Wala. Delphine, tapusin na natin ang lahat. Humanap ka na ng iba. Mahanap na rin ako ng iba. Ha? Bakit? Wala naman akong nagawang masama sa'yo ah. Isabel, mahal na mahal kita. Alam mo, hindi ko alam ang dahilan kung bakit bigla ka nagbago. Mabuti pa siguro, tsaka na lang tayo mag-usap. Alam kong may problema ka, kaya mainit ang ulo mo. Sige, aalis na muna ako. Lucy, bahala ka na sana kay Itay. May lalakarin lang ako ng mga ilang araw. Saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako. Ito lang ang alam kong paraan para matustusan ang gastos sa ospital.
Tsaka para mapiyansahan na rin si kuya. Tatanggapin mo na yung alok sa'yo ng direktor? Delphine, Hindi na ako magtataka kung bakit gusto mong makipagtala sa akin. Sana, nung una pa lang, diniretso mo na ako. bakit? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Oo. Pero hindi mo sinabi sa akin kung anong tunay na dahilan. Kailangan pa ba? Dapat. Mahirap lang kasi ako eh. Hindi ako kasing yaman ng direktor na may kursonada sa'yo. Sayang, Isabel. Katulad ka rin pala ng iba. Huwag mong masyadong pababain ang pagkatao ko, Delphine. Baka mawalan ako ng respeto sa'yo. At bahala ka na kung ano man ang iyong isipin tungkol sa akin. Bakit? Kaya mo bang tustusan ang ospital ni Itay? At kaya mo bang palabasin si Kuya sa kulungan? Bakit? Kaya mo ba? Tama na! Hindi pa ako tapos! Hindi mo pa ako asawa, Delphine. Wala kang pakialam kung ibenta ko man ang katawan ko. Sawa na ako sa hirap. 2 tao lang ang importante sa buhay ko. Si Itay at si Kuya. Sila muna bago ikaw. Sige, ituloy mo! Ituloy mo! At ngayon, kung tapos ka na sa iyong pang-iinsulto, pwede ka na umalis. Layas! Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Meron. Sorry nga pala sa nangyari. Tandaan mo, hindi na mauulit. Dapat. Alam mo, Delphine, talagang walang magandang mangyayari sa buhay natin. Nagpapasalamat ako dahil hanggat maaga, pinakita mo na ang tunay mong ugali. Matinding problema na nga ang dumating sa buhay ko. Dinagdagan mo pa. Sa halip na unawain. Nabigla lang ako. Lahat naman ng tao nagkakamali eh. Kaya nga, hinanap kita kaagad para humingi ng dispensa. Alam mo, Isabel, ano man ang problema mo, handa akong tumulong. Pagtulungan natin, Huwag na, Delphine. Ayoko nang iasa ang problema ko sa'yo. itutuloy mo pa ba ang balak mong pag-aartista? Kung yun ba ang magpapaahon sa amin sa kahirapan, bakit hindi? Kung yan ang desisyon mo, ay ikagalang ko. Dahil mahal kita, pwede na ako magparaya. Okay lang sa akin yun, kung saan ka liligaya. Sino ba naman ako para pigilan ka? Huwag mo na lang kalilimutan na may isang Delphine na naghihintay sa'yo. Hello? Hello? Oh, ano Sabel? Ikaw nang bahala kay Direk, ha?
alalahanin mo, siya ang magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan, ha? Kaya lahat ng sasabihin niya, gagawin mo, ha? Direct juice. Hello, Direk! Narito na kami. Pati! Haha, ang bagong tuklas ni Pati de la Cruz, si Isabel Fuentes. Oh. Inaasahan ko pagdating mo, Isabel. Upo ka, upo ka. Ano ba? Lumapit ka na. Siya nga pala, Direk. Ops, kamay. No touch. Ah, may malaking problema si Isabel. Ang tatay niya nasa ospital. Ang Kuya Gardo naman niya nakakulong. Kaya tinawagan niya ako. Desidido na daw siyang mag-artista. O, tingnan mo, ang ganda-ganda. Pambida talaga. Di ba? Wa ako say, Pati. Madali nating maaayos ang problema mo, Isabel. Kung magkakasundo tayo sa role sa pelikula mo. Ibibigay ko sa'yo agad ang down payment mo. Okay? Sandali, Isabel. May langaw eh. Isabel, iiwan mo na kita kay Direk para makapag-usap naman kayong dalawa. Tandaan mo, ha? Mabait yung direktor kong yan. Sige, diyan ka na. Tamang-tama para sa'yo ang takbo ng istorya. At ako mismo ang gumawa ng script. Bagay na bagay sa'yo. Anong title? Starlet. At dito sa resort ko tayo mag-shooting mismo. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat ng problema mo. Hmm? Chika! Ready? Okay. Ops, ops, Wala ops. naman. Okay, bakla, umalis ka dyan. Ay, Huwag kang sorry, mamarang dyan, Direk. okay? Smile. Oh. Ay, ano ba? Okay. As ka nga dyan. Direct juice. Laman. Oh, ano ba? O, isa pa, isa pa. Ang ganda Huwag kang yun. mamarang dyan. Pati, umalis ka dyan. Oh, tandaan mo lahat ng billing ko sa iyo, ha? Kung ano ang gustong ipagawa ni Direk, gawin mo. Oo, alam ko na yun. Tsaka, galingan mo, usayan mo para umaseso ka kaagad. Ito talaga, oh.
Tiyara! Pati, Oh, kamusta ka na? oh, eto beauty pa rin. Sino siya? Ang ganda naman niya. Ano pa? Mag-aalaga ba naman ako ng hindi maganda, no? Si Direk, nasan? Nandiyan sa loob. Kanina ka pa iniintay. Oh, chika. Tayo na. Bahala ka na sa mga daladalahan namin, Sige. ha? Tayo na, Isabel. Mm. Dandahan. Bilisan mo. Ayun sila. Good morning, everybody. Oh, Pati, Isabel. Tama-tama dating nyo, Good morning, Direk. Good morning. Direk. Good morning. Ay, oh, ikaw. Beso. Dali. Direk. Good morning. Mhm. Oh, Direk. Anong say mo ngayon? Mhm. Artista ka rin. Ganda mo talaga, Isabel, ah. Di ba? Hmm? Oh. Artista talaga dating mo, Isabel. Iba talagang pipili si Pati. Ako pa. Alam mo naman ako, pag akong pumili ng artista, bongga! Oh, katok, Aling Tasty, katok! Oh, di ba? Mhm. Siya nga pala, guys. Gusto kong makilala niyo yung magiging bagong bida natin sa pelikulang Starlet. Oh, si Isabel Puentes. Teka muna, Direk. Akala ko ba akong bida rito? Tare niya. Mariel. Kailangan natin ng bagong muka sa gagawin nating bagong pelikula. Ngayon, susuportahan ko siya. Tsaka, tuloy din naman ang role mo eh. Huwag kang mag-alala. Pati, Direk? ihanda mo yung mga sexing susuot sa pictorial mamaya. Akong bahala sa'yo. Chika! Di ba? Isabel, pasensya ka na kay Mariel, ha? Tare niya. Huwag kang mag-alala. Pasisikatin kita. Opo. Uy. Ano yun? Nice. Yan. Good. Okay. Galaw. Op, yan. Nice. Okay. Galaw. Correct. Turn. Perfect. Okay. Nice. Very good. Okay. One more. Okay, yan. Good. Condiment. Yan. Okay. Nice. Huh? Okay. Sige. Isa pa, sa kabila. Okay. Beautiful. Nice. Sige. Hampas lupa na alila ka lang dito sa resort. Kaya hindi ako papayag na agawin mo si Albert sa akin. Kahit na hampas lupa ako, hindi ako papatalo sa isang matapobreng katulad mo. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Layas! Huwag ka na mag-aksaya ng panahon pa. Lalayas ako. Cut. Good take. Galing. Good. Mama! Ang Diba? galing mo! Okay. Bawat ano? Direk, thank you. Okay. O, next sequence tayo. Next sequence. Doon tayo sa pool. O, Direk. Galaw. Ang ganda. Ang ganda ng effect. Sandali lang, ha? Oo, Direk. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili. Ang galing-galing mo. Wala ka kasing galing. O, no? Anything else? Okay ka lang? Oo, okay lang Ay, alam mo, ako. ako nagtuturo dyan ng acting. O, galaw tayo. Doon tayo sa pool.
Ang ganda-ganda naman ni Isabel. Oo nga eh, at ang sexy pa. Delphine! Oh! Tignan mo si Isabel. Halika, dali. Manggorio, dito ho muna kayo pansamantalang titira habang nagpapagaling kayo. Presko ang hangin dito. Walang polusyon. Maraming gulay. Naku, Direk, nakakahiya na ho yata. Masyado na namin kayong napeperwisyo eh. Huwag niyong intindihin yon. Ang lahat ng ginastos ko sa inyo sa ospital at pati ng piyansa sa paglabas ni Gardo sa jail ay perang lahat na kinita ni Isabel sa kanyang pag-aartista. Meron na akong inhandang kwarto para sa inyo at para kay Gardo at para kay Lucy. Salamat ho, Direk. Kundi ho dahil sa inyo, hanggang ngayon nangangapa pa rin kami. Hindi naman, Gardo. Siguro it's about time na matapos na ang paghihirap ninyo. Siya nga pala, habang inaayos ng abogado kong kaso mo, bibigyan ko muna kayo ni Lucy ng trabaho dito sa resort. Ho? Ang ibig niyo sabihin, magkakaroon kami ng trabaho ni Gardo sa inyo? Oo. At huwag kayo sa akin magpasalamat. Kay Isabel. At baka dumating ang araw na si Isabel ang maging may-ari ng mga ito. Ang lahat ng ito. Pa-etching ka pa, Mama. Alam ko namang mapupunta rin sa'yo ito. Oh, tama na emosyon. Alam kong gutom na kayo. Naganda ako ng masarap na pagkain. Kung may merienda muna tayo. Ang Koryo, Pati, may ka na, Isabel? Ayos lang. Hmm? Kung anong gusto mo, Direk. Puro ka Isabel! 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 Hindi ako isang basahan, Jovel, na pagkatapos mong gamitan ay kaya mo na itapon! Ano? Bakit? Tinatapon ba kita? Anong klaseng tanong yan? Okay. Magandang tanong. Ginawa ko na lahat sa'yo. Pero hindi ka pa rin nakontento sa sarili mo. You are very selfish. You lack patience. Lack of understanding. And you are full of anger in your heart. Kaya wala kang karapatan para rendahan ako. Hindi kita nirerentahan. Pero ito ang tandaan mo. Hindi lang ikaw lalaki sa mundo, Jovenzo. Tandaan mo yan.
malalim yata iniisip mo, ah. May problema ka ba? Wala naman. Kahit ano pang sabihin mo, alam ko iniisip mo. Ano yun? Huwag kang mag-alala. Di naman ako magagalit sa'yo eh. Naaalala ko lang kasi si Delphine eh. Yung sinasabi mong dati mong nobyo? Alam mo, mabait siya. Katulad mo rin. Ang problema, naghiwalay kami ng hindi maganda. Nasaktan kong damdamin niya. Mahal mo ba siya? Yung totoo. Alam mo, Sabel, ang importante sa lahat, kung ano ang tinitibok ng puso mo, yun ang mahalaga. Ako, mahal kita. Ngayon, kung saan ka maligaya, dun ako. Hmm? Ano? Masayang-masaya ka ba? Mm-mm. Aalis ka? Saan ka pupunta? Lalayo muna ako. Hanapin kong swerte ko sa ibang lugar. Sa abroad. Kasi natanggap ako sa ina-applyan kong trabaho. Sa Kuwait. Kamusta ka na? Mabuti naman, Delphine. Si Gardo. Si Lucy. Ang tatay mo, kamusta na?
Galit ka pa ba sa akin? Noon yun. Pero ngayon hindi na. Ganito pala kapag mahal mong isang tao. Matututo kang umunawa. Alam mo, Isabel, nalulungkot ako. Kala ko, alis ako na hindi man lang tayo magkikita. Pero ngayon, kahit papano, gumaan na rin ang pakiramdam ko. Delphine, kung ano man ang mga pagkakamali ko sa'yo, sana maunawaan mo ko. Isabel, naunawaan kita. Hangad ko ang kaligayahan mo. Natutuwa pa nga ako sa nangyari sa buhay mo. Talaga lang sigurong hindi tayo magkapalad. Yan ang nararamdaman ko. Sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon, sana makatagpo ulit ako ng kagaya mo. Isabel, piliin mo magiging asawa mo. Pangako mo sa akin. Salamat. Provencio!